'cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who
Amen. Salamat po ulit sa awit, Kuya Melchor Kalasan po. Ayan, at good morning and happy Monday sa inyo dyan, mga nasa live ngayon. Ano po, maulan, buong magdamag, ano po, unti-unting tumitigil pero tumutuloy-tuloy pa rin hanggang ngayong umaga. Hindi ko alam, hindi ko updated sa weather. Hindi ko alam kung may bagyo o talagang maulan lang. Anyway, ay malamig ang gabi kapag maulan, ano. Mas maganda pagka maulan kaysa mainit. Masakit sa balat sa araw pagka mainit na po. Good morning and happy Monday sa lahat na nandyan ngayon sa live. Si Pastor ay nasa Ayas ngayon pero patuloy tayong pinagpala ng Panginoon kasi makakasama natin siya, ano po. Pero teka muna, may nakakalimutan ako. Tawagan natin siya pala. hindi kami naka-live ngayon pero tatawagan ko siya. Ayan. Hello po, Pastor. Soundcheck po. Soundcheck po kayo, Mel. Ayan. Andali lang po, ah. Ayan, mga kapatid, ipagkaloob na natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po dyan. Good morning po. Kuya Mel, medyo maulan dito ngayon sa Cavite at di natin dala yung laptop natin dahil kailangan limisis ito. Kaya cellphone lang po tayo. At nais ko pong i-announce na malapit na po ang ating malapit na po ang ating 40 days of prayer. Yan, through Zoom online po ito. Lahat po tayo makikiisa, buong LPM. So, ang maganda dito, bawat district ay mayroong part doon sa devotional na yon sa 40 days. Yan, every 5 a.m. yon in the morning onward. Abutin ng alas 6 yun. So kaya yung ating devotional na ito, i-live natin yung 40 days of prayer. Bali po ang area 2 ay mag-handle sa November. So, tignan nyo na lang po. Kasi dito sa West ay 15. November 15 dito sa West, Nueva Ecija. Hindi ko lang po alam sa mga district. Sabi lang po yan. Papaalam na lang po sa inyo itong mga district pastor. So, ngayon po tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at yung pong ating pag-aaral ay may ugnayan ng pagtutulungan. Ugnayan ng pagtutulungan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo. At sa umaga nito ay aming idinadalangin ang aming pong mahalagang pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, Panginoon, at bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami na patuloy po namin kayong sambahin. At kayo lamang po ang aming siyang papurihan sa buhay namin. Salamat po sa kalakasan, sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa amin pong dalangin, Panginoon, ang bawat sa amin kami ay magtulungan at kayo po ang patuloy naming sambahin. Po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating key text, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 26 to 27, kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay may bahagi. So sabi po dito mga kapatid, lahat tayo ay mayroong bahagi. Kapag naghihirap ang isa, sama-samang naghihirap. Kapag naginhawaan ang isa, ay nagiginhawaan ang isa. So, mga kapatid ko, bilang isang katawan kay Kristo, kapag tayo ay may kapatid na nangangailangan ng tulong, ay kailangan nating tulungan. Emotion man ito, spiritual. Kung kayo po ang nakakita, mga kapatid, walang ibang pwedeng tumulong sa kanila, kundi tayo din po nakakita at nakaalam sa kanila. Kaya salamat po sa mga kapatid natin na tumulong kay Brother Edgar Leono na yung president ng Liman dito sa district. Salamat sa Panginoon at siya ay maayos ang kalagayan niya sa ospital dahil nga kahapon siya po ay nakasagasa ng aso. Yung paa niya, ang kanyang shoulder ay na-dislocate daw ang sabi ng mga kapatid tumulong. So,
ganyan tayo mga kapatid, no? Nagtutulungan. Dahil kung ano ang sakit ng isa, yun ang sakit ng napakarami sa atin. So may mga bahagi tayo. May mga kanya-kanya tayong mga talento. Ang iba hindi mo alam bakit yung iba nag-nurse, yung iba nag-doktor, yung iba nag-teacher. Yun pala ay para makatulong sa isa't isa. Yan, inilaan niya ng ating Panginoong Diyos. Yung iba naman sobrang yaman, yung iba naman ay sobrang hirap. May purpose ang Panginoong Diyos yan. So sabi dito sa ating mga makalangit at dako, bukod dito sa banal na kasulatan, hindi lang natin malilipat. Natin. So ayon po dito sa mga makalangit at dako, sa panukala ng Panginoon, ginawang mahalaga ang mga tao sa isa't isa. Sa bawat isa ay may pinagkatiwala ang Diyos na mga kakayanan upang gamitin sa pagtulong sa isa't isa na lumakad sa daan ng katwiran. Ayun. Ang mahalaga ang bawat isa. Yan. Ano man ang talento natin, ano man ang ating kayang gawin, mahalaga tayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Ultimong tagapaglinis ng plato. Ultimong tagapaglinis sa church. Napakahalaga. Bakit? Kasi wala namang ibang gagawa niyan. Kung lahat ay mayayaman, kung lahat ay maarte, hindi kakayanin maglinis sa church. Di ba? So, pero kung mayroong mga kapatid na talagang kaya nilang maglinis, napakaganda. Meron naman sobrang yaman. Bakit gano'n? Sila yung makakatulong sa paggawain ng Panginoon. Financial. Di ba? Ganyan yan mga kapatid. Tulong-tulong tayo sa gawain ng ating Panginoon. At sabi pa dito, sa pamamagitan ng hindi makasariling paglilingkod sa iba, ay maaari nating pagbutihin at paunlarin ang ating mga talento. So ano ang requirements mga kapatid para tayo ay makatulong sa iba sa gawain ng Panginoon? Kinakailangan ay hindi makasariling paglilingkod. Yan ang kinakailangan, hindi makasarili. Tulad ng mga iba't ibang bahagi ng isang makina, ang lahat ay nagkakaugnayan sa isa't isa at lahat ay umaasa sa isang dakilang sentro. Dapat na magkaroon ng pagkakaisa sa pagkakaiba. O nga, yung makina, pagka nakakita kayo ng makina ng sasakyan, may mga maliliit na gear, may malalaki, may maliit, may malaki, may katamtaman lang ang sukat. Lahat ay nag-uugnay sa isa't isa. At kapag umikot yung isa, dahil sila ay magkakaugnay, lahat na yun iikot. Ngayon, kapag mayroong nasira doon, sira na lang. Kaya po, noong kami ay nasa NLEX, pauwi ng Nueva Ecija, dala namin ng mga Biblia at mga aklat para sa mga kapatid. Yung pala nasa panganib ng aming buhay. Dahil sa kalagitnaan, sa kilometer 32, ayan, hindi ko na makakalimutan yun. Kilometer 32, muntik na kaming kumalat ng mga kapwa ko pastor sa kalsada. Tumirik yung sasakyan ni Pastor Nelson, chairman. Dahil naputol yung timing belt. Hindi talaga namin maipaliwanag bakit kumaandar pa rin yung sasakyan. Papunta sa tahog dito, sa gilid. Gayong napakaraming mga sasakyan, mga kapatid, na talagang humaharurot. Nako, kung talagang totally na huminto yung sasakyan dun sa gitna na yun, talagang mababangga kami. Ay, wala na mga kapatid, hindi na mapaandar, namatay talaga yung mga. Ganun na nangyari mga kapatid ko, nasira lang yung timing belt, lahat na nasira. May nasira ng iba. Mayroon parang yung sa motor na yung sinutune up, yung isa lang. Hindi ko matandaan kung anong tawag doon, nasira din. Dahil lang nasira yung isang piyesa. So ganyan pala yun. Bilang isang mga mananampalataya, lagi nating iisipin na tayo ay kabahagi sa gawain ng Panginoon. At siyempre, meron tinatawag na sentrong, tawag dito, sentrong piyesa. Ang sentro na yun ay ang ating Panginoong Diyos. Kung ating kakatawanin. Iba-iba tayo ng sukat, pero yung sentro ay ang ating Panginoon. But of course, siyempre, iba sa makina ang pananampalataya. Ang Panginoon makakagawa pa rin kahit wala tayo. Yun ang pinakadabis. Kung wala ang Panginoon naman, hindi tayo makakagawa. Pero dito, tulungan tayo. Tulungan tayo. Bagamat ang kaligtasan ay individual,
Pero pwede tayong magtulungan para lumakas ang pananampalataya ng bawat isa. Walang kaanib sa kumpanya ng Panginoon ang maaring magtagumpay na gumawa na nag-iisa. Kailangan gumawa ang bawat isa sa ilalim ng pamamahala ng Panginoong Diyos. So, sa gawain ng Panginoon, sa pagpapalaganap ng mabuting balita, mga kapatid, lagi nating tatandaan, hindi natin kayang gumawa sa gawain ng Panginoon na tayo lang nag-iisa. Magko-crusade, ikaw lang mag-isa? Ano ka ba naman? Di ba? Wala ka malang tagabuhat ng speaker. Ala. Pwede yan. Hindi ko tinatawag doon. Sidewalk evangelism. O magpipit ka sarili mong speaker, magdadaldal ka doon. Kaya lang, less impact. Di ba? Less impact. Pero at least nakapag-ministry ka. Pero nga, ang pagtatagumpay sa ministry, sama-sama mga kapatid. Ang pagbuo sa church, sama-sama. Sama-sama lahat yan sa gawain ng Panginoon. Dapat na gamitin ng lahat ang mga kakayanang ipinagkatiwala sa kanila sa kanyang paglilingkod upang ang bawat isa'y gumawa sa pagpapaging ganap ng kabuuan. Yan. Lahat tayo, pinagkatiwalaan ng Panginoon sa paglilingkod. Kaya, kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin, huwag nating ikumpara sa iba na, bakit yung sa kanya mas maganda, sa akin malait. Sa akin ganito lang, pero sa kanya ganun. Huwag natin ikumpara, kundi tayo ay pahalagahan natin yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at gamitin natin ito sa paglilingkod. Siyang nag-aangkin ng pagiging Kristiyano ay dapat na suriin ang kanyang sarili at makita kung siya ay kasing buti at maalalahanin sa kanyang kapwa na katulad ng ninanasa niyang gawin ng mga kasamahan niya sa kanya. Yan. Kung nag-aangkin tayong tunay na mga Kristiyano, ano po ang dapat nating suriin? Ang ating sarili. Kung tayo ba ay maalalahanin, kung tayo ba ay makakapwa-tao, kung tayo ba ay hindi makasarili. Yan, sa paglilingkod. Minsan kasi, alam mo yung mga performance, maganda yan. Yung mga performance, kaya lang ang problema dyan, nagiging makasarili ka. Gusto mo ikaw lang yung sumikat. Hindi mo itinutulong sa iba, kundi ipinasisikat mo yung talentong ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya nga dinidiscourage natin ang sumali sa mga model, patimpalak na yan. Bakit? Christ, ano lang yan self-centered lang yan di ba? Hindi talaga yan yung talento na ginagamit mo sa gawain ng Panginoon. Self-centered lang yan. Ibig sabihin, makasariling paglilingkod yan. Gusto mo lang sumikat, di ba? Kaya hindi natin i-encourage yung mga bata maging artista. Bagamat marami rin na mga ganda at mga gwapo sa atin, di ba? Mga talentado. Pero dinidiscourage natin yan. Bakit? Dahil makasariling paglilingkod lang yan, di ba yung mga sikat? Sino bang napapapurihan? Di ba sarili nila? Sino bang sikat? Di ba sarili nila? Kaya yung talento na ginamit binigay sa atin ng Panginoon, mahalaga na gamitin natin sa Panginoong Diyos. So number 1 ito, siyasatin ang sarili kung tayo ba ay makasarili o hindi. Ano ang tinuturo ni Kristo? Tinuro niya yung ating katayuan o kayamanan ay hindi dapat makapagbago sa ating pagturing sa isa't isa. At sa liwanag ng kalangitan, ang lahat ay magkakapatid. Ang mga kayamanan sa lupa o makasanlibutang karangalan ay hindi nakakadagdag sa pagpapahalaga ng Diyos sa mga tao. Meron akong kilala nito, nakakalungkot sapagkat di man maiwasan na pag-usapan, pero malungkot Dahil yun na nga, naikukwento at naririnig mo rin naman. Nakakalungkot lang dahil merong isa na kapatid na biglang yumaman. Sabi dun sa isa naming kaibigan dahil meron siyang bagong sasakyan. Sabi dun sa isa naming kaibigan yan ang sasakyan mo, second hand. Tapos isa naman kasama namin, yan service mo, motor. Yumaman lang nanlait na ng ibang mga tao. Pero ang nangyari sa kanya, dahil sa kakaganon niya, kakalait ng ganon niya, ang pagkalipas ng ilang buwan, yung bago niyang sasakyan, nabatak. Yung pala ay hulugan. Ibig sabihin, yung kayabangan niya, kinain niya rin. Kaya hindi ka dapat magmayabang Diba?
Hindi ka dapat magmalaki. Yung katayuan natin, yung kayamanan natin, ang sabi dito, hindi nakadadagdag ng pagpapahalaga ng Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, makamtan mo man ang buong mundo, hindi yan nakakadagdag ng pagpapahalaga ng Panginoong Diyos sa atin. Dahil mahalaga na tayo sa Panginoong Diyos, wala man tayo niyan, di ba? Ang pagpapahalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin, pantay-pantay kung tayo nananampalataya sa Kanya. Pare-pares tayo pinapahalaga ng Panginoon. Kaya huwag kang mag-self-pity. Huwag mong ibababa ang iyong sarili. Bakit? Pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Pare-parehas tayo na nananampalataya sa Kanya. Pare-parehas na tayo ay mahalaga sa Diyos. Kaya kung ano man ang dagdag sa atin, ipagpasalamat natin yung sa Panginoon. Huwag nating ipagmayabang. Diba? Huwag nating ipangmaliit yun sa ibang mga tao. Bakit? Dahil hindi naman nakakadagdag ng pagpapahalaga ng Diyos sa atin yun. Alam mo yung kung ano yung nakakapagpahalaga sa atin sa paanan ng Panginoon, sa paningin ng Panginoon, kung tayo ay magiging mapagpakumbaba, magiging matulungin, at marunong makipagkapwa-tao, o tayo ay maalalahanin. Yan lang lagi natin tatandaan, no? Nilalang niya ang lahat ng mga tao na magkakapantay. Ayan. Hindi siya nagtatangi ng mga tao. Yan ang Panginoon. Pinapahalaga niya ang isang tao ayon sa kabutihan ng kanyang karakter. Yan. Lagi natin tatandaan, magpantay-pantay tayo, mga kapatid. Walang tinatangi ang Panginoon. Kaya huwag tayo magmayabang na kung meron kang ganito at yung iba ay wala, yan ang service nyo. Yan ang gamit mo. No? Hindi dapat tayo maliit ng ibang tao, kundi tayo ay tumingin na may pagkapantay-pantay sa ating Panginoon. No? Pantay-pantay dapat tayo. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon. Tapos yung paningin mo sa ibang mga tao, mas mababa sa'yo. Hindi. Hindi nakadadagdag ng pagpapahalaga ng Panginoon o hindi ka nakakaangat sa pagpapahalaga ng Panginoon dahil lang meron kang mga bagay na wala ang iba. Yan ang tatandaan natin. Sabi pa dito, ang pagkakaroon ng tunay na kabanalan ay nangangahulugan ng pag-ibig sa isa't isa, ng pagtulong sa isa't isa, ng pagpapakita ng relihiyon ni Jesus sa ating mga buhay. Yan. Ano daw po ang pagkakaroon ng tunay na kabanalan? Ang sabi dito, pag-ibig sa isa't isa, pagtulong sa isa't isa. Yan po ang relihiyon ni Jesus. Ano po ang relihiyon ni Jesus? Pag-ibig sa isa't isa, pagtulong sa isa't isa. Yan pala yun, mga kapatid. Ano? Hindi katulad ng politics. Sa Amerika, by the people, for the people, kapag sila ay tumatakbo. At kapag sila ay nasa kapangyarihan, for the people, by the people. Pero dito sa Pilipinas, iba eh. For the people, by the people. Yan, mga kapatid ng politiko eh. Pero ang relihiyon ni Jesus, nagmamahalan at nagtutulungan sa isa't isa. Yan. May kumakatok lang sa ating wait lang po wait lang, nagdidibosyo na lang. Malapit na. So dito po mga kapatid, ayan, mayroong kumatok lang sa ating kapwa natin pastor. Ang relihiyon ni Jesus, nagtutulungan at mayroong pag-ibig sa isa't isa. Iyan ang ating pinakatatandaan, mga kapatid. Sabi pa dito, dapat tayo maging nakatalagang mga daluyan na dinadaanan ng pag-ibig ni Kristo tungo sa kanilang nangangailangan ng tulong. Siyang lumalapit sa pagsunod sa banal na kautusan ay siyang naglilingkod ng lubusan sa Diyos. Yan. Kapag pala tayo ay daluyan ng pagpapala, daluyan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos, ano daw ang sinasabi dito? Yung pong naglilingkod sa Panginoong Diyos, daluyan ng kabanalan. Ibig sabihin, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Bakit? Tumutulong ka eh. Yung prinsipyo na kapag merong nawawala sa'yo, merong bumabalik. Kapag itinutulong mo sa iba at nawawalan ka, nagiging bago lahat ng meron sa'yo, lahat ng gamit mo nagiging bago. Kapag yan ay tinutulong mo sa ibang mga tao. May ganyang experience, may ganyang kapatid. No? Yung lahat ng
mga meron siya, itinulong niya. Nagtataka siya, maraming bumabalik sa kanya at nagiging bago yung mga gamit niya. O, saan ka pa? Bakit? Ito yung tumulong siya. At nakita ng Panginoon na siya tumulong, ang Panginoon na magpo-provide ng kanyang pangangailangan. Ayan pala yun, no? Kaya napakaganda, daluyan ng pagpapala. Ibig sabihin, ng mga mananampalataya, nag-uunahan pa sa pagtulong. Bakit? Ang Diyos ang magbibigay ng blessing sa iyo kapag tumulong ka. Diba? Yan ang reliyon ni Jesus. Kasi yung sumusunod kay Kristo, na naghahangad ng kanyang kabutihan, kanyang kahabagan, kanyang pagmamahal para sa sangkatauhan, ay tatanggapin ng Diyos bilang kamanggagawa na kasama niya. Yan. So dito po, kamanggagawa tayo ng ating Panginoon. Kung meron tayong kabutihan, kahabagan, pagmamahal, sa sangkatauhan, hindi lang sa kapwa mananampalataya, kundi sa ibang mga tao. Pero, titignan din natin yung tutulungan natin. Kahapon mayroong mga nanlilimos doon sa bandang San Fernando. Sabi nung kasama kong pastor, hindi ako tumutulong sa ganyan. Nagsusugal yan sila doon sa street after mo tulungan. Totoo nga, nagsusugal nga. Yung iba humihitit pa ng rugby. Paano mo tutulungan yung mga ganong tao, di ba? May nakalaan naman yung gobyerno na bahay tahanan para sa kanila. Kapag pinistin na kami yan sa ganyan, sa Manila, may tahanan para sa mga palaboy ang gobyerno. Pero ayaw nila dun mag-stay. So, anong gagawin mo, di ba? Sa kalsada, sila mag-rugby, magsusugal. So, hindi. Ibig sabihin, ikaw na magbibigay doon, tinuturuan mo lang sila na patuloy nilang gawin yung kanilang bisyo. Pero dito, mga kapatid, yung tunay na pagmamahal, yung tunay na pagtulong, ay talaga makikita natin kung sa Panginoon natin ginagawa. Pagmamahal para sa sangkatauhan, ay tatanggapin ng Diyos bilang kamanggagawa na kasama niya. Kapag ang bayan ng Panginoon ay puno ng kaamuan at pagiging magiliw sa isa't isa, ano mangyayari? Malalaman nila na ang kanyang watawat ay pag-ibig at ang kanyang bunga ay matamis sa kanilang panlasa. Magsisimula ang kalangitan sa lupa. Gagawa sila ng langit sa lupa upang maganda para sa langit sa kaitaasan. Kapag pala ang bayan ng Panginoon, kapag kaamanan ng palataya, hindi nagsisiraan, kundi nagtutulungan, gumagawa sa gawain ng Panginoon. Yung kanyang talento ay itinutulong sa iba at yung talento niya nakikipagkaisa para i-push ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid ko, ang sabi dito, gumagawa tayo ng langit dito sa lupa. At yung langit dito sa lupa, inihahanda ang mananampalataya para makapunta sa langit na bayan. Napakaganda ditong sa mga makalangit at dako na sinulat ni Mrs. White. Kapag pala ganun ang mga mananampalataya, nagmamahalan, nagtutulungan, gumagawa tayo ng balwarte ng langit dito sa lupa para maghanda sa pagdating ni Jesus. Ayun pala, napakaganda. Kaya pala maganda na meron din tayong charity works, di ba? Bilang isang mga mananampalataya. So maganda na maging ministry din natin yun. Bagamat meron din tayo sa ibang mga bansa. Dito sa Pilipinas, ewan ko kung meron. Pero yung ibang reliyon, meron no? Pero the best ay yung pong pagtulong at pag-ibig sa isa't isa. So lastly, ito pong talata sa 1 Corinthians 12:26-27, kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y mga bahagi. So mga kapatid ko, magkaisa tayo sa Panginoon. Ang pagtutulungan ay napakahalaga dahil disenyo yan ng ating tagapagligtas. Kahit sa nature, di ba, makikita natin yung pagtutulungan. Sa hayop, no? Kahit yung aso, kapag may sugat yung isang aso, didilaan niya yung sugat ng isang aso. Sa langgam, ganun din. No? Sa nature, sa paglilipad ng mga ibon, nagtutulungan sila. Yung magkakasama, yung pakpak, nagsama-sama. Pagka lumilipad silang magkakasama, mas mabilis silang nakakarating sa kanilang pupuntahan. Mga kapatid ko, tayong mga tao, binigyan ng talento ng Panginoon upang tumulong, upang maging daluyan ng pag-ibig at kabanalan ng ating Panginoon. Tumuli po, happy Monday po sa inyo pong lahat at ngayon ay patuloy natin idalangin ang bawat isa. Ganun din po si Brother Edgar Leono, ayan, no, na hospital kay Luma. At ganun pa man, ay salamat sa Panginoon at dahil mabuti na ang kanyang kalagayan at gumagaling na yung kanyang pamamaga. Patuloy natin isama sa panalangin. At kung kayo po may prayer request pa, ay i-type niyo po dyan yung prayer request
At isasama natin yan sa dalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano. So pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. There's a love song rising up inside of me. These feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but see about the one who makes my heart beat. I love living in love in Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. Ooh, His presence is a treasure this world can afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me, yet He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Amen. Salamat po, no? I love living in love with Jesus. Kapag tayo namumuhay ng in love sa Panginoon, ay tunay na masaya. Kaya maging in love ka na sa lahat ng bagay. Maging in love ka kay Jesus. Ano po? Unahin mo si Jesus bago ka maging in love sa lahat ng bagay dito sa libutan. Kasi kapag in love ka kay Jesus, sigurado satisfy ka sa lahat mo kung ano ang mayroon tayo. Yan. Salamat po. Napakaganda na lesson sa atin ngayon. Ano? Ugnayan ng pagtutulungan. Kita natin. Importante ito. Ano? Sabi nga dito ni si Pastor Joel ba ito? Hindi ko sigurado yung apelido. No? Sorry po, brother or Pastor Joel. Yan ang pinakadakila sa lahat ng
sa lahat mga kapatid, pag-ibigan at pagtutulungan sa bawat isa. Yan, totoo ano po. Dahil tayo ay nilalang na pantay-pantay, dapat tayo ay mag-ibigan sa bawat isa, respeto, igalang ang bawat isa, magtulungan, o kung anong pangailangan ng isa, tulungan natin. Yan ang pinakagusto ng Panginoon, at ginawa daw natin yan, ano, nagpiprepare tayo patungo sa langit na bayan. Galing, ano. Tapos ayaw natin gawin, o paano tayo pupunta sa langit niyan, di ba? So tayo daw ay may independence and unity. Parang mga car parts, may kanya-kanyang function bawat isa, no? At si Jesus yung driver ng car. Hindi tatakbo yung car pag walang driver. Hindi rin tatakbo yung car kapag may isang sirang parts. Kaya tayo, bawat isa sa atin na may bahagi. So ano man yung gawain ng ating simbahan, makisangkot po tayo, diba? Kahit yung ating ordinary Sabbath service, wala tayong part sa taas, may bahagi tayo sa baba, ano, makinig. Yun ang bahagi natin, makinig, ano. Huwag tayong puro cellphone. Ako po, masakit, tinatamaan yung mga nag-cellphone sa upuan ng church. Ingat po, ano, at si Panginoon nakatingin sa atin. Pakisama sa panalangin si Brother Monte Capietes, nasa ICU pa rin. Sige po, ano, nasa ICU pa rin siya hanggang sa ngayon. Ngayon din ang iba pang may karamdaman. Sige po. At pasalamat sa Panginoon sa magandang kalusugan sa araw-araw, sabi Sister Melissa. Kaya din Sister Teresita, papuri sa Panginoon, ginising tayo muli. Taglin ang ating pananampalataya. Good morning sa ating lahat. Praise the Lord. Ano, one day at a time. Another day, another blessing. Ano po? Another gising, another blessing. Sabi nga nila, ano? Sister Teresita yata nagsabi na, no? Another gising, another blessing. Pray din po sa pamilya ni Mate Rosemary Parenya Viste, na maalam na po siya. Sige po. Ang classmate ni Nanay Nerissa sa family ni Rosemary Parenya. Panalangin po natin yan. Let's pray po mga kapatid. Anong araw ba ngayon? 7. Sige po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasalamat sa umaga na ito na kami muli yung ginising, na may malakas na pangatawan, matalas na isipan, nakakonekta po sa inyo sa umaga na ito. Salamat sa mga lesson patuloy na inyo binibigay sa amin, na nagpapaalala sa amin sa aming mga pagkukulang, mga lesson na nagpapalakas sa amin, mga lesson na tumutulong sa amin para patuloy na mag-go forward sa aming goal dyan sa langit na bayan. Salamat at muli niyong pinaalala sa amin na kami bilang nilalang na pantay-pantay ay marapat na kami mag-ibigan, tumulong sa bawat isa sa aming mga pangailangan, na kami inyong nilalang na may kanya-kanyang talento, kanya-kanyang kakayahan, nakadesenyo para gumawa ng magkakasama upang magtagumpay sa inyong gawain. Maraming salamat sa mga ito, na kami pala ay may mahalagang gampanin sa mundong ito, sa inyong mga gawain. Salamat sa karunungan na kung kami ay gumagawa, magkakasama, nag-iibigan sa kapwa, at kami ay naghahanda, nagpiprepare ng aming tunay na kalalagyan dyan sa langit na bayan. Tunay na masarap isipin na kami pala ay tunay na may nakahandang korona dyan sa bayan na yan pag aming pagdating, sa inyong pangalawang pagdating. Salamat po sa pagmamahal, salamat po sa pag-ibig. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagkalinga sa amin. Ngunit sa kabila nito, heto, kami pa rin ay nagkakasala. Patawaran niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Sa umaga nito, aming patuloy na sinasama sa panalangin ang bawat isa na nakikinig ngayon. Patuloy niyo po kaming gamitin sa inyong gawain. Ipaunawa sa amin ang aming talento, na makakatulong kami sa ano mapamang kakayanan para makapagpatuloy ng malago, maayos ang gawain. Tulungan din po kami na maging matulungin sa kapwa, maibigin sa aming kapwa, ano pa man ang estado ng aming buhay. Kami man ay mayaman, kami man ay nasa posisyon, kami man ay pinakamababa, kami man ay dukha,
kami ay pantay-pantay sa inyong paningin sapagkat kami pantay-pantay po ninyo nilalang. Maraming salamat po sa karunungan na ito. Amin ding patuloy na dinadalangin patuloy si Brother Monte Caviedes na patuloy po siya na nasa ICU sa mga sandali na ito. Kayo po ang humawak sa kanyang kalusugan sa mga sandali na ito. Mga mahusay na manggagamot ang ipadala niyo po sa kanya. At ang kanyang procedure na ginagawa ay maging maayos, matagumpay sa kanyang paglabas. Makita niya kayo ang nagpagaling sa kanya bilang isang dakilang manggagamot. Ngayon din ang makita ng mga kanyang mahal sa buhay at patuloy ang kanilang pagtitiwala at pagmamahal po sa inyo ay kanilang patuloy na maibahagi sa iba. Dalangin din po namin patuloy ang family ng mga nawala ng mahal sa buhay. Ang family po, comfort patuloy sa family ng Eresi at Valerio ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Alam namin nariyan kayo para samahan sila sa malungkot na sandali na ito. Ganyan din yung family nila na Ate Gragarin at family ni na Rosemary Parenya na siya ay natulog na sa mga sandali na ito at naghihintay na sa inyo ikalawang pagbabalik. Alam namin malungkot ng ganitong sitwasyon, ngunit sa piling po ninyo kami ay maaaring maging masaya. Salamat sa comfort na inyo binibigay sa amin. Salamat sa pag-asa na inyong patuloy na binibigay sa amin, at nawa patuloy na sa aming pag-move on sa aming buhay, kayo ay palagi naming makasama at patuloy na kami magtagumpay sa magulong buhay na ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang paparating naming 40 days prayer CLPM. Ito ay naway ang bawat isa ay magkaroon ng pagkakaisa, makakisangkot, at kami ito ay maging pupapala rin sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang may mga karamdaman at nabibigatan sa buhay. Si Sister Vicky Jimenez, samahan niya po siya palagi sa kanyang araw-araw na pamumuhay at maging malakas sa ano pa mang darating na pagsubok sa kanyang buhay. Kaya hindi naman si Tatay Monte Caviedes na siya patuloy na nasa ICU, at kaya din si Doc Willie Ong sa kanyang pagpapagaling, si Sister Hazel sa kanyang problema na nabibigatan siya sa buhay at kanyang maraming mga pagsubok na pinagdaraanan. Samahan niyo po siya, Ama. Iparamdam niyo po sa kanya patuloy ang inyong pagmamahal. Kasama din namin patuloy ang recovery kina Hannah Lopez, Uncle William Siraspe, kay Daniel Gonzales, kaya din kay recovery ni Sister Paning, at kagalingan kay Kelly de la Cruz, kay Melba Tabio Sienson, Irian May Melehor, kay Brother Bitoy Castillo, Ate Gloria Vicencio, Sister Teresita Dairit, kasama na yung kanyang mga anak at mga paa, kaya din mga anak at mga apo, at yung kanyang mga kasama sa bahay, patuloy na makita ang inyong pagmamahal. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Brother Ricardo Huncia, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning Alpinto, Lolo Edith, Angel Prenesa, Estrella Gargasin, si Sister Ana Rosbel Hermino. Dalangin din po namin ang mga family namin na nakikinig ngayon. Good health sa family na Sister Medin Peligro Cotao, kasama na sina Hara and Cory. Ang sa family ni Ate Milen, kasama na yung mga anyang mga anak, mga apo, mga manugang. Patuloy na sila maging halimbawa sa kanila ng isang magiging matatag na pananampalataya. Ngayon din ang pakalusugan sa family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, Sister Nimpa Rivera, kanyang mga relative sa Bukidnon, sina Tito and Janet Salvador family, Rona, LG, Robert, Bong Huncia, Alcuevas, Alcosaba family, kasama na si Ariel and Chona. Ang mga prayer request na naghihintay ng baby, si Pastor Nelvin, Father Kevin, Brother James, Brother Nico, at ang iba pa. Hindi ng kalakasan, recovery at kagalingan sa mga may karamdaman. Lahat ng may mga karamdaman naming mga kapatiran, sila Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Sister Pinillo Henyo, John Paul Cheng, si Jinjin, Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Precious Yorquina Arisi, Father Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gargasin, Claire Andaya, Judelin Perolino, Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos,
Kayo po ang nakakaalam ng status ng aming kalusugan sa mga araw na ito, sandali na ito. Samahan niyo po kami sa aming pagpapalakas, sa aming pagpapagaling. Nawa hindi lamang ang aming physical na karamdaman ng inyong paggalingin, lalo higit ang mas malala naming kalagayan, ang karamdaman sa aming espiritual, na kami minsan nagtukulang ng pagtitiwala sa inyo, nagdududa sa inyong mga pangako, at kami ay hindi karapat dapat. Patawarin niyo po kami kung saan man kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat po sa prayer warrior. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga nag-share, at alam ko na bless kayo sa umaga nito, sapagkat ako rin ay na-bless. Ano po magandang lesson sa umaga nito. Tandaan natin, tayo ay may kanya-kanyang kakayanan. Tayo dinesign para gumawa, magtutulungan, unity, at tayo ay dapat na mag-ibigan sa bawat isa. Dahil ang pinakadakila sa lahat. Ayan ang gusto ng Panginoon. Good morning po sa lahat na nandyan ngayon. Nanay Nerissa, Sister Melissa, Kuya Narsing, Ate Revi, good morning po. Sister Roger Miranda, Sister Mirna, ayan, Nanay Fina, at sa lahat ng mga nandyan sa background, ano. Sister Elizabeth Erese, and good morning din po sa inyo. Sister Rodencia Tomas Cordova, Sister Elena Pablo, dyan sa Bulak, good morning po sa inyo dyan. Si Ate Mitch, Sister Janet Katmaitan, Sister Wilma Fernandez, Sister Shirley Rosa Cinto, at sa lahat ng mga hindi ko nabanggit na nandiyan sa background, magandang umaga po sa atin lahat. Hanggang bukas pong muli mga kapatid, patuloy lamang tayo magtiwala sa Panginoon, dahil kailanman hindi niya tayo pinabayaan. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.